Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Ang bata sa night shift. Sa isang mataas na gusali sa Ortigas, may isang kilalang call center na bukas 24/7. Karaniwan na ang ingay ng mga keyboard, tawanan ng mga agent at tunog ng dial tone. Pero kapag sumapit na ang 3:00 ng madaling araw, tila ba may kakaibang katahimikan na dumadapo sa buong floor. Isa si Mia, 25 taong gulang, sa mga bagong hire sa account na iyon. Bago siya umalis sa probinsya, sinabihan na siya ng lola niyang huwag masyadong magpupuyat sa lugar ng Maynila. Maraming ligaw na kaluluwa dyan, sabi ng matanda. Ngunit ngumiti lang si Mia. Hindi siya naniniwala sa multo. Unang linggo. Sa kanyang night shift bandang 2:50 AM, may napansin siyang bata sa sulok ng production floor. Nakaupo ito, nakayuko, at tila naglalaro sa sahig. Nakasuot ito ng puting sando at maikling shorts. Nagulat si Mia. Wala namang anak ang mga empleyado roon at bawal ang bisita. Nilapitan niya ito. "Hello? Kaninong anak ka?" Biglang nawala ang bata sa harapan niya. Wala ni anino, ni ingay ng pagtakbo. Nagkunwaring okay lang si Mia, pero buong gabi hindi na siya mapakali. Sa bawat pag-angat ng tingin niya sa monitor, may kutob siyang may nakatingin sa kanya sa likod. May bagong kwento ang mga ka-teammate niya. Si Ron, isang matagal ng empleyado, ay nagsabing may gumuguhit sa kanyang papel tuwing madaling araw. Maliliit na guhit ng taong may malaking mata at bungis-ngis ng ngiti. "Baka anak mo lang yan, pre," pabirong sabi ni Mia. Tumahimik si Ron. "Wala akong anak." Ang sumunod na eksneya, ang elevator incident. Isang gabi, bandang 2:00, nag-CR si Mia sa 19th floor. Pagbalik niya, bumaba siya sa elevator. Ngunit sa halip na sa 18th floor siya bumaba, dumiretso ito sa 17th floor, isang abandonadong palapag, madilim, maalikabok. Wala ni isang ilaw na bukas, biglang bumukas ang elevator. Nasa tapat niya, may batang nakatayo. Parehong bata, puting sando, maikling shorts, pero may dugo sa kamay. "Miss, nakita mo ba si Mama?" Napaurong si Mia. Pindot siya ng pindot ng closed door, pero hindi ito gumagana. "Miss, nakita mo ba si Mama?" Sa huli, sumara ang pinto. Pagbalik niya sa 18th floor, wala siyang nasabi. Nagsuka siya ng wala sa oras. Nanginginig, hindi makahinga. Lumiban ng 3 araw ang katotohanan. Nagtanong si Mia sa janitor. Si Mang Cardo, matagal nang nagtatrabaho sa building. "Ay, iha, baka si Bunso yon," mahinang sabi nito. Kwento ni Mang Cardo. 12 taon na ang nakalipas, may isang empleyado na nagtatrabaho sa parehong floor. May anak siyang lalaki, 5 taon gulang. Dala-dala niya ito minsan kapag walang magbabantay. Isang madaling araw, habang nagmi-meeting ang babae, iniwan muna ang anak sa lounge. Hindi na nakita ang bata pagkatapos nun. Nakita na lang ang duguang laruan nito sa fire exit. Sa CCTV may lumabas sa exit door, pero walang batang nakita. Hindi na nahanap ang katawan ng bata. Ang huling pagpapakita. Sa huling gabi ni Mia sa kumpanya, nag-resign na siya dahil sa takot. Nagpaalam siya sa mga ka-team niya. Lumabas siya ng building ng 3:15 AM, tumawag ng Grab, at habang naghihintay, lumingon siya sa lobby glass wall. May nakadikit na mukha ng bata, ngiting-ngiti. Duguan pa rin ang kamay. Bulong nito, kahit hindi gumagalaw ang bibig, nakita mo na si Mama.
Ikaw na lang, tunay nga bang ligaw na kaluluwa ng batang nawawala ang gumagala sa call center? O isa itong babala para sa mga ina na nagpabaya? Bakit tila siya ay naghahanap pa rin ng mama? At sino nga ba talaga ang kanyang ina? At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.